Binalaan niya si Won na kung hindi niya sasabihin sa kanya ang gusto niyang marinig, lalakas ang intensity niya at hahawakan siya muli dahil nasasaktan siya ng sobra. Biglang, ang ibang kapatid na Klein ay nagdala ng isang lalaki na nahuli niya at sinabi sa kanya na siya ay isang ahente mula sa Union. Naabutan niya itong sumisinghot-singhot sa paligid. Napagpasyahan niya na ang mga lalaking pinatay nila ay mula rin sa Union, at tinanong ang kanyang kapatid kung nahuli na ba nila ang mga ito at sinabi sa kanya na sa palagay niya ay dapat silang lumipat. Sinabi niya kay Won na tatapusin niya ang pagpapahirap sa ibang lugar. Tinanong ni Jesok si Jiu kung tama bang sundan sila o ginagawa lang silang kalokohan ng pusa. Biglang huminto si Mr. Kaden. Nakikita nila ang Lana sa harap nila, at nabigla si Gisok nang mahanap siya ni Mr. Kaden. Nakakabaliw din si Mr. Kaden dahil hindi niya inaasahan na mahahanap niya si Won sa totoong buhay. Sinabi ni Jesok na dapat niyang ipaalam sa Hayek at tinawag niya ito. Tinanong niya si Jiwo kung ano ang gagawin niya, at sinabi sa kanya ni Jiwo na kailangan nilang iligtas si Won habang sinusubukan nilang ilipat siya. Tinanong ni Jesok si Jiwo kung siya ay baliw dahil papasok sila ng walang malinaw na plano. Sinabi niya sa kanya na walang oras para doon dahil mayroon silang kotse. Tinawag ni Jesok si Jiwo na tulala at tinanong siya kung paano iligtas si Won kung gagamitin nila ang kanilang mga kakayahan habang maglalagay sila ng Won sa kotse. Biglang inatake ni Jesok ang kanilang sasakyan. Si Jiwo at si Mr. Kaden ay nagsimulang makita si Jesok at nagalit siya nang malaman kung bakit siya nakatingin sa kanya sa ganitong paraan. Sinabi niya sa kanya na wala silang oras. Napatingin sila sa mga bata at nagtataka kung sino ang mga batang iyon. Ibinuka ni Won ang kanyang mga mata at nakitang nagtatalo sina Jesok at Jiwo sa isa't isa. Sinabi ni Jiwo kay Jesok na binigay na niya ang kanilang posisyon, habang sinasagot ni Jesok si Jiwo na siya ang nagsabi sa kanya na nagmamadali sila. Nagtataka si Won kung bakit pumunta doon sina Jesok at Jiwo. Ikinaway ni Jiwo ang kanyang mga kamay at sinabi kay Won na pumunta sila para sa kanya. Iniisip niya kung pumunta sila doon para hanapin siya. Tinanong siya ng kapatid na Klein kung kaibigan niya sila. Tinanong sila ni Jesok kung sino sa tingin nila, at gaano kalakas ang loob nilang gumawa ng kaguluhan sa teritoryo ng Shinoa. Tinanong nila siya tungkol sa Shinwa, ang grupo na pinamumunuan ni Jiangyo. Sinabi ni Jesok sa kanila na ang rehiyon ay pag-aari ng Shinwa at tinanong sila kung kailangan nilang malaman ito. Tinanong ng kapatid ni Klein si Gisok kung nakatira si Jiungyu at sinabing ito ay isang kahihiyan na parang hindi ito para sa trabaho. Gusto niyang labanan ang pinakamalakas na nagising ng bansa. Sa tingin ni Jesok, tanga siya, kahit narinig niya ang pangalan ng kapatid niya, pero gusto pa rin niya itong awayin. Naalala niya na sa sinabi sa kanya ni Hayek ang tungkol sa magkapatid na Klein noon. Bigla niyang tinanong ang mga ito kung pareho silang magkapatid na Klein. Napangiti sila at napagpasyahan na alam ng bata ang tungkol sa kanila. Sinabi niya sa Jiwo na ito ay masama. Tinanong siya ni Jiwo kung sino sila at sinabi kay Jiwo na sila ang nagising na kakayahan. Mga gumagamit at ang mga internasyonal na kriminal. Iniisip ni Mr. Kaden na ang kanilang mga pangalan ay tumunog at napagtanto na sila ay masyadong malakas kaysa sa Jesok. Ang isa sa kanila ay lumapit kay Jesok at sinabing nakilala niya sila at maaari nilang hayaan siyang mabuhay. Iniisip ni Jesok na kung totoo ang mga chismis tungkol sa kanilang kapangyarihan, kung gayon hindi siya katugma sa kanila at iniisip na si Won ay masyadong nasugatan upang maging anumang tulong. Bagamat si Jiwo ay masyadong walang karanasan at nagpasya na abalahin niya sila habang si Jiwo ay naliligaw doon, tinawagan niya si Jiwo at sinabi sa kanya na abalahin niya sila para bumili ng oras. Iniligtas niya si Won at umalis doon. Tinanong ni Jiwo si Jesok kung ano ang tungkol sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jisok na maabala lang niya ang mga ito sa sandaling makaalis siya doon. Aatras siya sa kanila dahil lubos siyang kumpiyansa sa kanyang bilis. Sinabi ni Jesok kay Jiwo na siya ay isang bagong gising doon, kaya kailangan niyang mag-alala para sa kanyang sarili. Inutusan niya itong lumipat dahil wala silang oras. Sinimulan ni Jesok na tipunin ang kanyang kapangyarihan. Ang kapatid na Klein ay nagtataka kung ginagamit niya ang kanyang lakas ng hangin. Hiniling sa kanya ni Jesok na tumahimik at kainin ang kanyang atake. Inatake niya sila, samantalang ginagamit ni Jiwo ang kanyang nagising na kakayahan ng bilis upang iligtas ang Lana mula sa kanila. Nakita siya ng magkapatid na Klein habang sinusubukan niyang manligaw, at ang Klein Brothers ay humanga sa kanyang kamanghamanghang bilis. Inatake niya si Jiwo gamit ang kanyang nagliliyab na kapangyarihan, ngunit naiwasan ni Jiwo ang kanyang pag-atake. Nagtataka ang kapatid na Klein kung paano siya gumagalaw ng ganoon.
Habang dadalhin siya ni Jiwoo sa ibang lugar bago pumunta, sinabihan niya si Jesok na manatili doon dahil pupunta siya at kukuha ng backup, kung saan sinabihan niya si Jiwoo na itikom ang kanyang bibig at umalis habang papaalis na si Jiwoo. Biglang sinundan siya ng isa sa magkapatid na Klein at tinanong siya kung paano sasabihin sa kanya na pinapayagan siyang umalis. Lumapit ang magkapatid na Klein kay Jesok na nagtataka kung paano niya nalampasan ang kanyang pag-atake. Inatake ng magkapatid na Klein si Jizek na umiwas sa kanyang pag-atake at nakita ang lupa na lubhang napinsala ng kapangyarihan ng kapatid na Klein. Napagtanto niya na sa sinabi ni Hyek na ang magkapatid ay mga internasyonal na kriminal, kaya dapat niyang malaman na magiging ganito kalakas ang mga ito. Sa kabilang banda, karga-karga ni Jiwoo si Won sa likod at mabilis na tumatakbo. Binuksan niya ang kanyang mga mata, at sinabihan siyang i-unlock ang bracelet sa kanyang pulso dahil nililimitahan nito ang kanyang mga kakayahan. Sinabi niya sa kanya na ang mga susi ay nasa kanyang bulsa. Pinaupo ni Jiwoo si Won sa isang lugar at binuksan ang bracelet gamit ang mga susi. Tinatanong niya kung okay lang siya. Sinabi sa kanya ni Won na mananatili siya at lalaban at tinanong si Jiwoo kung dapat siyang umalis. Tinanong niya si Won kung ano ang sinasabi niya. Sinabi ni Won kay Jiwoo na hindi siya makakalayo sa kanyang likod dahil malapit na siyang mahuli. Sinabi ni Jiwoo na hindi niya pababayaan si Won at aawayin din siya. Sinabi niya sa kanya na ang mga taong yun ay iba sa kanya at Jizek dahil ang mga taong yun ay mabisyo na mga kriminal. Kaya dumiretso siya para sa isang pumatay. Kaya hiniling niya kay Jiwoo na umalis doon. Sinabi ni Jiwoo na hindi niya maaaring iwanan ang dalawa dahil papatayin sila ng mga taong yun upang labanan niya ito at makipaglaban sa kanila. Biglang dumating doon ang isa sa magkapatid at sinabi sa kanila na ang mga lalaking yun ay dapat may death wish, kaya naman gumagawa sila ng napakaraming gulo. Si Ju ay nakatayo sa harap ng Won at napagtanto na kung ang lalaking yun ay isang gising na isa at isang kriminal, dapat siyang maging malakas, kahit na si Jizek ay tila nalilito sa harap niya. Ngunit nagpasya siyang hindi niya pa rin may iwan si Won. Sinabi ni Wovan kay Jiwoo na ang lalaki ay umaatake sa pamamagitan ng paghubog ng kanyang mga kapangyarihan sa mga sphere at nahinahagis niya ang mga ito sa sahig at ikinakalat ang mga ito tulad ng sa akin. Pagkatapos ay sumabog ang mga sphere na yun, kaya inutusan niya si Jiwoo na mag-ingat. Sinabi ni Won kay Jiwoo na hindi siya makagalaw, di ba? Kaya't hiniling niya sa kanya na atakihin ang lalaki sa kanyang bilis at sinabing sasakupin siya. Ang kapatid na Klein ay tumatawa at tinutuya sila habang iniisip nilang makipag-away sa kanya. Kaya dapat wala na sila sa isip nila, at iniisip niya kung anong uri ng plano ng pag-atake. Inatake siya ni Jiwoo sa kanyang mabilis na bilis kung saan sinabi ng kapatid na Klein na siya ay mabilis, ngunit hindi pa rin ito sapat upang makalmat siya habang sinusubukan niyang salakayin si Jiwoo. Gayunpaman, ginagamit ng Lana mula sa likuran ang kanyang kapangyarihan upang mabaygo ang kanyang pag-atake. Sinabi ng kapatid na Klein na pagod na siya sa paglalaro ng mga uod. Inatake niya ang lupa kung saan inaakala ni Jiwoo na binibitak niya ang semento para masaktan siya nito. Inaatake niya ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Biglang naalala ni Jiwoo nung itinuro sa kanya ni Mr. Kaden na ang kapangyarihan ay mahalaga. Ngunit sa mga labanan, ang estado ng pag-iisip ay nagiging lahat na naangkop sa lahat ng antas ng pakikipaglaban kapag ito ay bumaba. Sa isang labanan, ang karaniwang tao at ang nagising ay pareho. Sinabi ni Mr. Kaden kay Jiwoo na ang mindset ang susi sa isang away. Ang pagkakaroon ng naangkop na pag-iisip ay maaaring humantong sa kanya sa tagumpay, na doble pagdating sa takot dahil ang isang masamang pag-iisip ay maaaring pumatay sa kanya. Sinabi niya na ito ang dahilan kung bakit siya naging isang kalamangan ng labanan. Si Gisek inutusan ni Mr. Kaden si Jiwoo na tandaan na ang kagustuhang lumaban ay higit sa lahat, kahit na ito ay may mataas na halaga. Napagtanto ni Jiwoo na tama si Mr. Kaden dahil hindi niya kayang ibigay ang takot na yun. Hindi ngayon, kahit na mahulog siya, maaaring nasa panganib si Won. Sumulong si Jiwoo upang salakayin ng magkapatid na Klein na humiling sa kanya na kainin ang kanyang pag-atake dahil sasalakayin niya si Jiwoo. Ang mga pag-atake ng Lana, ang magkapatid na Klein, ay nagsabi sa kanya na sa tingin nila ay dapat niyang alagaan siya at atakihin siya. Sinabihan niya si Jiwoo na huwag mag-alala sa kanya. At para tumutok sa pag-atake sa kapatid ni Klein, sinimulan siyang salakayin ni Jiwoo. Nakikita ni Won ang lahat ng mga laban at napagtanto niya na siya ay gumagawa ng mas mahusay kaysa sa inaasahan, dahil siya ay bumuti ng malaki mula noong huling pagkakataon na nakita niya siya. Ngunit bumibili lang sila ng oras dahil wala silang paraan para mapabagsak ang kapatid ni Klein.
Ang kapatid ni Klein ay naging masyadong agresibo at nagsimulang magkaroon ng malaking pag-atake sa kanila sa pamamagitan ng pagsasabi na sapat na at hinihiling na pareho silang mamatay sa pamamagitan ng pag-atake sa kanila. Sa kabilang banda, kailangan ni Mr. Caden ng paglilinaw. Kailangan niya ng tulong sa pag-unawa kung dapat ba siyang tumulong kay Jiwoo o manatili doon para tulungan si Jisuk. Si Jisuk ay nakikipag-away sa magkapatid na Klein. Inatake siya ng kapatid ni Klein gamit ang kanyang kapangyarihan at inihagis ang kanyang mga bolang apoy, samantalang ginagamit ni Jisuk ang kanyang kapangyarihan ng hangin upang harangan ang kanyang pag-atake. Sinubukan muli ng kapatid ni Klein na salakayin siya, ngunit nagawa niyang iwasan ang kanyang pag-atake. Sinabi sa kanya ng kapatid na Klein na gumagamit siya ng props para gamitin ang hangin para mapabilis ang kanyang bilis. Hindi niya inaasahan na maiiwasan niya ang kanyang mga pag-atake, ngunit sinabi niya sa kanya na ang kanyang mga pag-atake ay mas mahina kaysa sa kanya. Bigla niyang inatake si Jisuk ng mas malakas, nasugatan sa kanyang pag-atake at dinanas ang sakit. Hinawakan niya ang kanyang braso at nagtataka kung kailan pupunta doon si Hayek. Napansin ng magkapatid na Klein si Jis at nahulaan niyang sinusubukan niyang bumili ng oras. Sinabi niya kay Jisuk na pinaplano niyang hulihin siya at ibenta, ngunit ang mga pangyayari ay hindi nagpapahintulot sa kanya na gawin ito. Kaya siya ngayon ay papatayin siya. Sa halip, nakita ni Jisuk na lumalakas ang kapatid ni Klein. Si Mr. Caden ay nagmamasid sa kapangyarihan ng magkapatid na Klein at napagtanto na sa bilis na ito ay papatayin niya si Jisuk, kaya sa tingin niya ay dapat niyang gamitin ang kaunting enerhiya. Siya ay nailigtas, napagpasyahan niya na si Jiwoo ay magalit ng husto kung siya ay mamatay. Nakita ni Jisuk si Mr. Caden doon at inisip niya kung bakit nagtataka ang pusa kung bakit nandoon pa rin ang pusa dahil masasaktan siya kapag nananatili siya. Kaya't pinatakbo niya ang pusa. Napagpasyahan ng kapatid ni Klein na ang mga nagising doon ay nabubuhay ng isang mapayapang buhay dahil handa silang mamatay para sa isa't isa at mag-alala tungkol sa mga pusa. Sa harap ng kamatayan, inatake niya ang Jisuk sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na siya ay isang tanga. Bigla niyang nakita ang pasang tumatalon sa kanyang ulo at ginagamit ang kanyang kapangyarihan para patayin ang magkapatid na Klein. Si Mr. Caden ay tumalon pabalik sa lupa at napagpasyahan na ang pagiging isang pusa ay nagpapahina sa kanyang mga pag-atake. Sinabi ni Mr. Caden kay Jisuk na ang kapatid na Klein ay madyay gising sa lalong madaling panahon dahil ginamit niya ang ilan sa kanyang mga kapangyarihan sa kanya. Sinabihan niya si Jisuk na huwag mag-alala dahil ang kanyang kapatid na babae ay papunta doon dahil nararamdaman ni Mr. Caden ang kanyang lakas. Nabigla siya matapos makita ang lahat ng ito. Muli siyang tinawagan ni Mr. Caden at binalaan siya na huwag sabihin ang lahat ng ito sa sinuman. Kung gagawin niya, mamamatay siya. Sinampal ni Mr. Caden si Jisuk at pinasagot siya, pero hindi niya sinasagot si Caden. Kaya nagpasya si Mr. Caden na umalis doon. Matapos umalis ni Mr. Caden, tinanong ni Jisuk ang kanyang sarili tungkol sa kanyang nasaksihan at iniisip kung ang lahat ng suntok na yun ay nagdulot sa kanya ng maling akala. Biglang namulat ang magkapatid na Klein at nagtatanong kung ginawa niya ito sa kanya. Sinabi sa kanya ng disk na wala rin siyang anumang palatandaan. Samantala, GM, pumunta ka doon at inatake ang Klein Brothers disk. Tinanong ng kapatid na Klein si Jiang Yu kung siya ang umatake sa kanya. Sinabi niya na ginawa niya ang isang magandang pagsubok, ngunit yun ay malayo sa sapat upang ibagsak siya. Inaatake siya nito, ngunit si Jiang ay lumikha ng isang kalasag upang protektahan ang kanyang sarili mula sa kanyang pag-atake. Iniiwasan niya ang kanyang atake. Ang kapatid na Klein ay nagtataka kung ano sa mundo. Ang kanyang kapangyarihan na matagumpay na nakakatulong sa kanyang pag-iwas sa kanyang pag-atake. Jiang, lumikha ka ng spatial isolation sa paligid ng magkapatid na Klein. Magtaka kung sino ang kaya niyang lumikha ng spatial isolation nang mabilis at tinanong siya kung siya ay isang batang yun ng Shinwan Jisuk ay tumawa at sinabi sa kanya na halos patay na siya dahil hiniling na niya sa kanya na makipag-away kay Jiang Yu. Sinabi niya sa kanya na siya ay kanyang kapatid at ngayon ay patay na siya dahil huli na ang lahat para humingi siya ng tawad. Sabi ng kapatid ni Klein, kung siya si Jiang, ipaglalaban mo siya. Sinimulan niyang tipunin ang kanyang kapangyarihan para umatake. At Haiyang, hiniling kay Jisuk na lumayo. Sinabi sa kanya ng magkapatid na Klein na matagal na niyang gustong makilala siya kaya kapag natalo niya siya, ang pinakamalakas na nagising sa bansang ito, sasama siya sa hanay ng pinakadakila sa mundo. Tinanong siya ni Jiung kung sa tingin niya ay matatalo niya siya.
Napagtanto ng kapatid na Klein na siya ay napakalakas at patuloy pa rin ang kanyang kapangyarihan. Sa palagay niya ay mas powerful siya. Sinabi niya sa kanya na hindi niya dapat makuha ang kanyang sarili dahil hindi siya angkop na kalaban para sa kanya sa anumang paraan. Nagalit ang kapatid na Klein at sinabihan siya. Maaari niyang harangan ang mga pag-atake nito sa buong araw, kaya hindi siya dapat maliitin. Si Ji-Wei Yang, inaatake siya ngunit napagtanto niyang hindi niya kayang hadlangan kahit isang pag-atake mula sa kanya dahil napakalakas niya at napatay siya sa mga pag-ataking yun. Natigilan si Jesok nang makita ang lahat. Tinanong niya si Jesok tungkol sa iba pang mga bata, at biglang naalala sila ni Jesok. Sa kabaligtaran, sina Ji-Woo at Won ay nasugatan ng husto anupat hindi nila maigalaw ang kanilang katawan. Tinanong ng kapatid na Klein si Ji-Woo kung hindi pa siya patay dahil sasalakayin niya siya. Biglang inatake ni Won ang kapatid na Klein na bilang kapalit, sinabi kay Won na ubos na ang kanyang enerhiya. Inutusan niya itong umupo ng mahigpit sa tabi niya dahil haharapin niya muna si Ji-Woo pagkatapos niya. Ito ay magiging isang manliligaw turn. Hinawakan ng kapatid na Klein ang katawan ni Ji-Woo at naglagay ng mga bolang apoy sa kanyang katawan na masakit kay Ji-Woo. Tinanong niya si Ji-Woo kung nasasaktan siya. Hiniling ng kapatid na Klein kay Won na magbahagi ng impormasyon tungkol sa propesor, kaya ang kanyang kaibigan ay sumisigaw tulad ng ginawa niya. Woo at sumigaw na itigil ang pagpapahirap sa kanya, na tinanggihan ng magkapatid na Klein dahil hindi siya tumigil. Sinabi sa kanya ni Won na sasabihin niya sa kanya ang lahat tungkol sa propesor. Sinabi pa niya na handa siyang sumama sa kanila upang maibenta nila siya sa isang mamimili. Sumasang-ayon ang kapatid na Klein na hindi ito masamang alok. Sinabi niya sa kanila na nagmamadali sila bago umalis sa lugar dahil doon sila nagpapahinga. Sinabi ni Ji-Woo sa kanila na kalimutan ang tungkol dito dahil ayaw niyang ilagay niya ang kanyang sarili sa panganib at hiniling ni Won na huwag ding ipagkanulo ni Won ang kanyang propesor. Ayaw niyang magtaksil muli si Won sa professor dahil sa kanya. Sinisigawan niya ito dahil hindi ito ang tamang oras para makipagtalo. Nagpasalamat si Ji-Woo kay Won sa pagtawag sa kanya ng kanyang kaibigan at sinabi sa kanya na ayaw niyang gumawa siya ng gulo para sa kanyang kaibigan. Sinabihan siya ng kapatid na Klein na makinig sa kanyang sarili dahil wala siyang ideya kung ano ang binabalak niyang gawin. Sinabi niya kay Ji-Woo na ibebenta rin niya siya. Bibigyan niya siya ng mas malakas na dosis ng realidad dahil sasaktan siya nito ng 10 beses habang aatake siya. Biglang lumapit doon si Mr. Caden at hinawakan ang braso niya. Tinanong ng kapatid na Klein si Caden kung sino siya, at sumagot siya na wala ito sa kanyang negosyo. At sinabi sa kanya na ang kanyang kamay ay may kaugnayan sa paghawak. Nabali ang braso ni Mr. Caden at tinawag siyang mahina na ikinagalit ng magkapatid na Klein. Tinatanong niya kung paano maglakas loob. Nabalian niya ang kanyang braso habang sumusulong siya upang salakayin si Mr. Caden. Si Ji-Woo ay sumisigaw kay Mr. Caden na bantayan ang pag-atake ng magkapatid na Klein brothers. Binigyan ni Mr. Caden ng sipa ang kapatid na Klein kung saan nagsimulang manginig ang kanyang katawan, at tinanong niya si Caden kung sino siya. Lumapit sa kanya si Mr. Caden at sinabi sa kanya na mag-aalala siya tungkol sa mas mahalagang bagay kung siya ang dapat na maging siya. Hindi maintindihan ng magkapatid na Klein ang kanyang kahulugan at tinanong siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Kinuha niya ang kanyang kapangyarihan at tinanong kung ito ay ang parehong paraan kung paano niya tinatreto ang bata doon. Inilagay niya ang kanyang daliri sa kapatid na Klein na nagsimulang sumigaw sa sakit at humingi ng tawad kay Mr. Caden. Sinabi sa kanya ni Mr. Caden na hindi ito maginhawa dahil kasisimula pa lang niyang pahirapan siya. Sinabi sa kanya ni Mr. Caden na gagawa siya ng isang kalasag upang hadlangan ang kanyang ingay habang ang magkapatid na Klein ay malapit ng pigilin ang sakit. Kaya ngayon ay handa na si Mr. Caden na palakasin ang sakit ng 100. Hiniling niya kay Mr. Caden na huminto dahil hindi niya kailangang gawin ito. Para sa kanya, nang marinig niya ang pangalang Kate at masira ang tinte ng kapatid na Klein na narinig na niya ang pangalan noon, napagtanto niya na hindi na niya kailangang isipin yun dahil pagkakataon na niya napatayin siya minsan at magpakailanman. Ibinaling ni Mr. Caden ang kanyang mukha kay Ji-Woo at sinabi sa kanya na siya ay nababaliw dahil ang magkapatid na Klein ay handang lahat na pumatay sa kanya upang maligtas niya ang kanyang buhay. Sinagot siya ni Ji-Woo na hindi niya sinusubukang maging mabait sa kanya, ngunit ayaw niyang gawin yun ni Kaidon para sa kanya. Tinanong siya ni Mr. Kaidon kung hindi niya gusto ang ginagawa ni Caden. Nagsimulang ngumiti si Ji-Woo. Nagtataka si Mr. Caden kung bakit siya tumatawa ng ganyan. Tumayo siya malapit kay Ji-Woo, tinatanong siya kung ano ang nararamdaman niya.
Sagot ni Jiwoo na halos hindi na siya mabibitin. Sinabi sa kanya ni Kaden Break na siya ay magiging maayos at sinuntok siya sa kanyang ulo at hiniling sa kanya na tumigil sa pagngiti dahil ito ay asar sa kanya. Naalala ni Won nang ibili ni Professor Delin kay Won na huwag pag-usapan ang tungkol sa preno ni Kaden sa sinuman, at ginabayan din niya itong huwag mag-abala na tanungin ang kaibigan tungkol sa kanya, dahil sinabi nito sa kanya na kalimutan ang lahat ng nangyari noong araw na yon. Inutusan niya si Won na magpanggap na wala siyang alam. Biglang tumayo ang magkapatid na Klein para salakayin sila at hilingin sa kanila na mamatay at sabihin sa kanila na ito ang nakukuha nila mula sa pagkagambala. Tinanong niya sila kung iniisip nilang lahat na mahina siya. Sinabihan niya silang lahat na pumunta sa impyerno. Nag-break si Kaden para sabihin sa kanya na siya ang mamamatay, at inatake niya ang magkapatid na Klein. Sa sobrang kislap ng liwanag, ang pag-atake ni Mr. Kaden ay pumatay sa pag-akyat. Mga kapatid, sinabi ni Mr. Kaden sa dalawa na aalis siya dahil magiging komplikado ang mga bagay kung makikita siya doon. Niyakap ni Mr. Kaden si Won at sinabi sa kanya na siya ay isang matalinong bata, kaya dapat niyang panatilihin ito. Pinayuhan din niya siya na huwag magsalita tungkol sa insidente sa sinuman, at siya ay nawala. Biglang dumating yung chairman kasama si Jesok. Nagpasalamat si Jiwoo sa Diyos na okay na si Jesok, ngunit masaya rin si Jesok nang malaman niyang buhay pa silang dalawa. Sinasabi niya na siya ay buhay dahil hindi siya mahina tulad nila. Nagpasalamat si Won kay Jesok sa pagligtas sa kanya. Jesok, sinabi mo sa kanya na hindi niya siya iniligtas. Ayaw niyang magkagulo ang magkapatid na Klein na yun sa kanilang teritoryo at sinabi sa kanila na wala siyang ginawa para sa kanila at tinanong ang dalawa kung bakit ganoon ang hitsura nila sa kanya. Tinanong ni Jang Yu sina Jiwoo at Won kung sila lang ang nakapagpabagsak sa magkapatid na Klein. Sinabi sa kanya ni Won na hindi nila alam kung sino ito dahil pareho silang nawala ng malay nang salakayin sila nito. Ngunit nang magising sila ay nakahiga na siya sa sahig. Tumingin si Jang Yu sa paligid at napagpasyahan na ang magkapatid na Klein ay nasunog ng isang bagay, ngunit hindi ito mukhang apoy. Jesok, nakita mo ang mga bakas sa sahig at napagpasyahan mo na mukhang mas masahol pa ito kaysa masunog ng apoy dahil ang mga marka ay kapareho ng mga paso sa isa pang kapatid. Naaalala niya kung paano umakyat ang pusa sa kanyang ulo at pinatay ang magkapatid na Klein. Iniisip niya na dapat ay ang matabang pasang yun ang nagawang pumatay din sa isa pang kapatid. Iniisip niya kung dapat ba niyang sabihin sa kanyang kapatid ang tungkol sa kanya, ngunit sa palagay niya ay tatawagin siya nitong baliw. At kapag nalaman ng matabang pasang yun, hindi niya itatago ang kanyang sikreto. Ipinaalam ni Mr. In Hayek kay Gyung Yu na ang magkapatid na Klein ay parehong walang malay, kaya ibinukod nila sila at patuloy na binabantayan. Naghanda silang tanungin sila sa sandaling magising ang magkapatid na Klein. Tinanong ni Gyung Yu si Mr. In Hayek kung alam niya kung saan pupunta ang magkapatid na Klein. Sinabi sa kanya ni Hayek na, ayon sa kanyang impormasyon, kahit papaano ay nauugnay ang kanilang mga galaw kay Professor Delin at sinabi ni Won na tinatanong nila siya tungkol sa kinaroroonan ni Professor Delin. Tanong niya kay Hayok kung sasabihin niyang pumunta doon ang magkapatid na Klein na naghahanap ng propesor. Sinabi sa kanya ni Hayek na kailangan ng isang tao ang kanyang mga serbisyo. Marahil ang kanyang data ng pananaliksik o ang kanyang data ng pananaliksik. Tinanong siya ni Ji Yung-yu kung nalaman niya kung sino ang umatake sa nakababatang kapatid sa Hayek. Nakababa na ang kapatid at may mga katulad na paso sa kapatid na lumaban kay Jesok. At wala rin siyang ideya kung paano nakuha ng kapatid ang mga paso na yon. Nakikita ni Ji Yung-yu na kakaiba ang lahat sa alinmang paraan. Tinanong siya ni In Hayok kung ang ibig niyang sabihin ay may ibang tumulong sa kanila, ngunit itinatago nila ito. Sinabi ni Ji Yung-yu sa Hayok na kahit na totoo ang sinasabi ni Jis, Won at Jiwoo, kailangan pa rin nila ng tulong dahil sigurado siya doon dahil nakaramdam siya ng matinding lakas habang papalapit siya sa kinaroroonan ni Jesok. Dagdag pa, naramdaman niya ang spatial isolation nang makilala niya ang Jiwoo at Won. Sinabi ni Jiyong kay Hayek na pinaghihinalaan niya na si Kaden ang taong tumulong sa kanila sa Hayek ay nagulat at sinabi sa Yunigyong na alam niyang natagpuan nila ang mga bakas niya kamakailan. Pero hindi ba niya naiisip na sobra niyang iniisip si Kaden? Sa palagay ba niya siya ay isang mapag-isa na nabubuhay na naghahanap ng matitigas at malalakas na kalaban at nagtatanong sa iyo kung bakit tutulungan sila ni Kaden? Jiyang, sinasabi mo sa kanya na wala rin siyang ideya. Biglang sumulpot doon si Mr. Park at tumawag kay Hayek. Tinanong siya ni In Hayek kung dumating siya upang kunin ang magkapatid na Klein.
Nahuli na nila. Sinabi sa kanya ni Mr. Parks na hindi siya nakarating doon. Sa kadahilanang yun, sinabi niya sa kanya na narinig niya na ang kanyang ahente ay namatay kung hindi sila dumating sa oras. Dahil si Mr. Hayek na nakahanap at naglipat sa kanya mula doon sa Hayek, ay nagsasabi sa kanya na natagpuan niya siya dahil siya ay nasa isang masamang kalagayan. Nagpasalamat si Mr. Park sa kanya. Napangiti si Highak matapos siyang pakinggan at sinabing hindi niya akalain na darating ang araw na personal siyang pasasalamatan ni Mr. Park. Hayek ay nagtanong kay Mr. Park kung matagal pa bago siya magpasalamat sa kanya, na sinagot ni Mr. Park na kinikilala niya. Salamat kapag nakatakda sa mga tugon ni Hayek na alam niya. And it's not like hindi niya gagawin yun para sa mga Shinua agents nila. Tinanong ko siya kung ano ang punto ng pagsasabi ng isang awkward na salamat at bumaba sa pangangalaga ng ospital sa Shinwa habang ang tatlo sa kanila ay naka-admit doon. Si Josok ay malalim na nag-iisip dahil alam niyang malakas ang magkapatid na Klein, ngunit siya ay hindi ko akalain na mas malakas sila kaysa sa kanya. Napagtanto niya na palagi siyang nag-i-imagine ng mga bagay-bagay, lalo na kapag sa Hayek ay laging nagtatanong sa kanya. Ngunit ito ay ang pusa. At nagtataka kung ang isang pusa ay maaaring magkaroon ng ganoong kalaking kapangyarihan. Napagtanto niya na alam niya sa simula pa lang na may kakaiba sa pusa. Maging ang kanyang mga mata ay mukhang nagbabanta. Bigla siyang bumangon sa kanyang kama at tinanong si Jiwoo tungkol sa kanyang mga pusa. Nakuha ba sila ni Jiwoo sa pamamagitan ng pag-aampon? Tinanong niya si Jiwoo kung paano niya nakuha ang mga pasang yun, na sinabi niya sa kanya na lahat sila ay mga ligaw na pusa. Tinanong siya ni Jisuk kung mga pasang gala lang sila na pinagtawanan ni Jiwoo at tinanong kung sila ba ay kaakit-akit at sinabi sa kanya na kahit ang mga pasang gala ay kaibig-ibig dahil matalino din sila. Maaari niyang sabihin sa kanya kung gusto niyang magpalipas ng ilang oras sa kanila. Sa tingin niya siya ay baliw dahil ang pusa ay hindi ordinaryong pasang kalye. Hiniling niya kay Jiwoo na isipin ang kanyang matabang pusa kung may nakita siyang kakaiba sa kanyang matabang pusa. Si Jiwoo ay nagsimulang mag-isip tungkol dito at sinabi sa kanya na siya ay kakaibang kaibig-ibig. Hiniling sa kanya ni Jisuk na tumigil sa pagbibiro. Tinanong siya ni Jiwoo kung bakit siya nagtatanong ng mga ganoong bagay, at sinabi niya na tumigil ang pusa sa pagsasabi nito nang bigla niyang naalala na pinagbantaan siya ng pusa at papatayin siya kapag sinabi niya sa sinuman ang sekreto. Tinanong muli siya ni Jiwoo kung tungkol saan ang isa, at sinabi ni Jesek na siya ay masyadong kaibig-ibig. Sumang-ayon si Jiwoo sa kanya at sinabi na siya ay masyadong kaibig-ibig. Idinagdag niya na ang lahat ng kanyang mga pusa ay masyadong masunurin. Madalas na iniisip ng mga tao na ang mga pusa ay hindi nakikinig, ngunit marami ang masunurin gaya ng tawag sa mga ganitong uri ng pusa. Biglang sumingit si Won at sinabing aso ang tawag sa mga ganyang klase ng pusa. Sumang-ayon si Jiwoo at sinabing ang mga pasang yun ay mukhang cute kapag nakikipaglaro sa isa't isa. Sumang-ayon si Won na totoo ang sinasabi niya. Sinabi niya na nagsimula siyang mamis pagkatapos niyang pag-usapan ang tungkol sa kanya. Sumang-ayon si Won, totoo ang sinasabi niya dahil nangungulila rin siya sa mga pusa, napagtanto ni Jisuk na ang dalawang lalaking ito ay dalawang gisantes sa isang pod at pareho silang may sakit sa pag-iisip dahil wala silang ideya kung gaano kitakat ang pasang yun. Bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa dibdib. Tinanong siya ni Jiwoo kung okay lang siya. At kung dapat siyang magpa-doktor, dali-dali niyang pinindot ang isang button. Pumasok ang isang nurse sa silid at tinanong kung kailangan ng mga lalaking iyon ng tulong. Samantala, napagtanto ni Mr. Kane na naubos niya ang kapangyarihang naipon niya at iniisip niya na sa ganoong rate, paano siya babalik sa kanyang orihinal na estado. Nagagalit siyang isipin na dahil sa mga tanggang batang yun, kailangan niyang gamitin ang kanyang lakas habang patuloy itong sinisira ng mga batang yun para sa kanya. Ngunit naaalala niya noong pinigilan siya ni Jiwoo na gamitin ang kanyang enerhiya dahil sa kanya, samantalang naalala niya ang ibang mga tao sa nakaraan na pawang humihiling kay Kaden na pumatay ng mga tao gamit ang kanyang kapangyarihan, napagtanto niya na ang bawat isa na lumapit sa kanya noong nakaraan ay nagnanais sa kanya upang palabanin siya gamit ang kanyang kapangyarihan. Naalala niya noong dinala ni Jiwoo si Mr. Kaden sa kanyang bahay at pinayagan siyang manatili doon dahil masama ang pakiramdam niya. Pinayagan niya itong manatili hanggang sa ganap na gumaling si Mr. Kaden. Sinabi ni Mr. Kaden na mukhang wala na siyang ibang pagpipilian, kaya maaari niyang mabawi ang kanyang lakas anumang oras. Sa palakol, tinanong ni Hayek si Jisuk kung bakit siya aalis ng ospital dahil hindi pa siya gumagaling at sumagot siya na ayos lang siya dahil lahat ng iba ay nakalabas na. Bakit kailangan niyang gawin mag-isa?
Sinabi ni Hayek na nahulaan niya na siya ang pinakamaliit na nasugatan. Kung tutuusin, siya raw ang may pinakamalakas na kalaban at hindi gaanong nasugatan dahil mas malakas din siya. Tinanong ng chairwoman si Gisho kung nakilala na niya si Kaden, sa kung saan siya inquiry. Ang baliw na nahuhumaling sa pakikipaglaban sa itaas na baitang ay gumising sa mga gang, sabi mo, tulad ng sinasabi ng mga tao. Tinanong siya ni Mr. Kaden kung sira ang kanyang palayaw dahil sinisira niya ang lahat sa kanyang landas at tinanong siya kung bakit siya biglang nagtatanong. Pumasok si Jisuk, pinagmamasdan ni Hayek si Jisuk at sa tingin niya ay wala siyang tinatago. Iniisip niya kung kailangan pang itama ang chairman. Sinabi sa kanya ni Jisuk na siya ay napakalakas at pinakanagising. Iwasan si Mr. Kaden, ngunit nabalitaan ni Jisuk na siya ay nag-iisa pagkatapos at sinabi niya na kung sakaling magkaroon siya ng pagkakataong makasagasa sa kanya, aalis siya sa impyerno. Tinanong niya si Jisuk kung alam niya kung gaano kalakas ang magkapatid na Klein na yun at pinahahalagahan niya ito tulad ng ginawa niya ng maayos sa unang pakikipag-ugnayan sa kanya. Ngunit napakalakas ng mga kalaban na yun para mahawakan niya si Jessic. Sinabi mo sa kanya na alam niya ang gym. Sinasabi mo sa kanya na ang dahilan ng kanyang mga aksyon sa pagkakataong ito ay higit na makatwiran kaysa sa mga nakaraang operasyon. Sa kabilang banda, pumunta si Jiu sa kanyang bahay, nasa sabik na hindi niya nakita si Mr. Kaden mula noong isang araw at umaasa na siya ay maayos. Nagpasya siyang sorpresahin siya, binuksan niya ang pinto ng kanyang bahay, nakita ang lahat ng pusa at tinanong sila kung lahat sila ay gumagawa ng mabuti. Nakikita niya si Mr. Kaden kahit saan pumunta siya sa washroom para makita si Hayden, ngunit wala si Mr. Kaden. Doon, umakyat siya sa itaas para hanapin siya. Binuksan niya ang pinto at nakita niyang nakaupo siya sa isang hot water bath. Tinanong ni Mr. Kaden si Jiwoo kung na-discharge na siya at sinabi sa kanya ni Jiwoo, oo, na-discharge na siya at tinanong si Mr. Kaden kung ano ang ginagawa niya doon. Sinabi sa kanya ni Mr. Kaden na naliligo siya. Maliligo na sana siya sa sala, pero patuloy pa rin ang pag-abala sa kanya ng ibang pusa kaya umakyat na siya para maligo. Si Mr. Kaden ay lumabas sa batya habang siya ay maglilinis ng kanyang basang katawan. Nagtataka siya kung bakit bilog ang katawan. Hiniling sa kanya ni Jiu na linisin niya ang katawan ni Mr. Kaden. Pinunasan niya ng tuwalya ang katawan ni Mr. Kaden. Tanong niya kay Mr. Kaden kung ginamit niya ang karamihan ng kanyang lakas para makatipid. Sinabi niya sa kanya na walang alinlangan na ginamit niya ang kanyang lakas sa pagtulong sa kanya, ngunit marami siyang lakas. Humingi ng paumanhin si Jiu sa pag-abala sa kanya, at nagpasalamat sa kanya dahil palagi niya itong tinutulungan, at hinding-hindi siya pababayaan. Inutusan siya ni Mr. Kaden na huminto sa masyadong pagsasalita at maghanda para sa paghahanda dahil kailangan niyang gamitin ang kanyang lakas upang iligtas ang kanyang sarili dahil mahina pa rin siya at nangangailangan ng maraming pagsasanay upang maging malakas. Inutusan din niya itong tumulong sa pagpapatuyo ng kanyang katawan. Sinabi ni Jiwoo sa kanya na gagawin niya ang kanyang makakaya mula ngayon. Samantalang sa kabilang banda, bumalik si Won sa kanyang tirahan habang nakakaramdam pa rin siya ng sakit dahil sa kanyang mga sugat. Biglang dumating doon si Mr. Park nang mabalitaan niyang pinalabas na si Won. Sinabi niya sa kanya na mas mabuti kung manatili siya sa ospital ng kaunti dahil maaaring mukhang maayos siya, kumbaga, ngunit tiyak na maraming pinagdaanan ang kanyang katawan. Sinabi niya kay Mr. Park na maayos na siya dahil ginagamot na ng ospital ang mga nakamamatay na sugat at ang natitira ay gagaling din sa paglipas ng panahon. Tinanong siya ni Mr. Park tungkol sa alok habang binibigyan niya siya ng isang alok at malamang na may naisip siya tungkol sa alok. Pagkatapos ng insidente, siguradong may natutunan siyang aral sa pangyayari dahil nangangailangan ng grupo ang mga nagising. Napakadelikado para sa kanila na mamuhay ng nakapag-iisa tulad ng disenyo niya at ng propesor. Sinabi pa nito sa kanya na kung sasali siya sa kanilang grupo, titira siya sa kanyang mga faculty at wala nang mangyayaring katulad ng ganitong pangyayari. Humihingi sa kanya si Won ng ilang oras para magpasya kung sino ang sasang-ayon ni Mr. Park at pinayuhan siyang isipin kung kailan siya magiging handa at magdesisyon ng naaayon. Bumalik si Mr. Park sa kanyang opisina habang naglalakad doon. Napagtanto niya na si Won ay nag-aalinlangan at hindi pa nakakapagdesisyon. Iniisip niya kung ganito siya dahil matagal na niyang nilakbay ang propesor. Maaaring ito ang dahilan kung bakit hindi siya mapalagay sa pagsali sa kanilang organisasyon. Biglang may narinig siyang tumatawag sa pangalan niya. Inikat niya ang kanyang mukha at nakita ang subsali na papunta sa kanya.
Tinanong niya ito kung bakit sinabi nito sa kanya na narinig niya ang isang bagay na kawili-wili at gusto niyang makilala siya ng personal para matanong niya ito ng direkta. Sinabi niya sa kanya na narinig niya ang isang bulong-bulungan na gusto niyang mag-recruit ng isang tao kung ito ay totoo o hindi. At ang taong nakatanggap ng ginintoang pagkakataon ay hindi pa rin nakakapagpas siya dahil siya ay isang tanga. Nang pumasok sina Woon Ji-woo at Jae-suk sa paaralan pagkatapos ng mahabang pahinga. Nagtanong ang guro kung naaksidente na naman silang lahat, at kung naaksidente lang silang lahat kamakailan, tinanong niya si Ji-woo, Woon at Ji-seok mula sa kabilang klase na lahat ay nasa iisang sasakyan at nabangga sila ng isang truck. Sumang-ayon si Ji-woo, at sinabi sa kanila ng kanilang guro na maswerte sila at hindi masyadong nasugatan. Humingi siya ng tawad sa kanyang sir dahil sa kanila, nag-alala siya. Sinabi sa kanya ng mga guro na hindi niya kailangang humingi ng tawad dahil tiyak na nakakatakot ito at hilingin sa kanila na alagaan ang kanilang sarili. Naalala ni Ji-woo nung nasa hiyak sila na magpahinga at huwag mag-alala tungkol sa paaralan, dahil nakipag-usap na siya sa paaralan tungkol sa kanila. Nagtataka si Ji-woo kung bakit sa hayak ay walang mahanap na mas magandang dahilan kaysa sa aksidente. Sa class 2-1, si Jae-suk ay naghahanap sa kanyang telepono. Sa panahon ng klase, wala siyang mahanap sa mga pasang may espesyal na kapangyarihan at wala sa mga pasang gala na maaaring magsalita. Naisip ni Jae-suk na sumakay sa isang matabang pusa o baboy, kaya maaaring makatulong ang Google tungkol doon upang makakuha siya ng ilang pananaliksik tungkol dito. Iniisip niya kung may kinalaman ng mataba niyang katawan sa powers niya. Biglang pumasok sa classroom ang mga nakatatandang kaibigan niya. Ang isa sa kanila ay nagsabi sa kanya na narinig nila na siya ay naaksidente sa isa pang sasakyan dahil sa kung saan siya ay nawala ng ilang araw. Tinanong nila siya kung ano ang nangyari sa kanya. Napagtanto ni Jae-suk na sa sinabi ni Hayek sa kanila na huwag mag-alala tungkol sa paaralan at nagtataka kung sinabi niya sa lahat sa paaralan na nagkaroon sila ng aksidente sa sasakyan para sa kanilang tatlo. Lumapit sa kanya ang isa niyang kaibigan at sinabing mukhang hindi naman ganoon kaseryoso si Jae-suk. Sinabi ng isa sa kanila kay Gi-suk na ang nakakatawa ay narinig niya na si Jae-suk ay nasa parehong sasakyan ni Ji-woo at Won at tinanong si Jae-suk ng kwento sa likod namin. At kung ano ang ginagawa niya sa dalawang yun sa parehong karsok ay sumasagot na ito ay wala sa kanyang negosyo. Tinanong siya ng isa sa kanyang mga kaibigan tungkol sa kanyang saloobin. At ang iba ay nagsasabi sa kanya na hinahanap lamang nila siya bilang mga kaibigan. Naalala niya noong narinig niyang pinag-uusapan siya ng tatlo tungkol sa kanya. Ang sabi ng isa sa kanila ay nag-loner sila noong middle school dahil magaling siyang makipaglaban. Habang ang isa naman ay nagsabi na hindi lang ito nakikipag-away, palagi siyang may pera at iniisip kung paano nagkaroon ng napakaraming pera ang isang estudyante. Sabi nung isa, baka nga, mayaman ang kanyang pamilya. Kasabay nito, habang inaalala ang bagay na ito, naalala rin ni Jae-suk ang panahon na kinidnap si Woon ng magkapatid na Klein. At sa oras na yon, determinado si Ji-woo na hanapin si Woon at tulungan siya bilang kaibigan niya. Tumayo siya at lumabas ng classroom. Aalis din sa klase ang mga lalaking yon, habang nakatayo, nagtataka kung bakit masama ang ugali ni Jae-suk. Sabi ng isa, ganito na lang daw siya noon pa man, pero sa pagkakataong ito, ang tagal na niyang nagiging cranky. Ang isa sa kanila ay nagtanong sa dalawa pa kung sila ay nangongolekta ng mga bayarin sa proteksyon mula sa mga bata ng ibang paaralan. Sinabi niya sa kanya na ang mga batang yun ngayon ay hindi pinansin ng direkta sa kanilang mga mukha dahil kailangan nilang makakuha ng Jae-suk sa isang mas mahusay na mood dahil sila ay kapos sa pera at hindi lang sa pera. Yung mga estudyanteng kinatatakutan nila noon, binabaliwala na sila dahil nakakapanlulumo ang lahat. Bigla siyang nakakita ng isang taong nakatayo sa di kalayuan gamit ang telepono. Nagtataka siya kung sino siya dahil masyadong namumukod tangi ang kanyang mga damit. Ang isa ay tinatawag siyang weirdo dahil hindi niya maintindihan kung ito ay babae o lalaki, tinawag niya siya at tinanong kung ano ang ginagawa niya doon. Pumunta sila sa kanya at tinanong siya kung sino siya, at kung bakit ganyan ang pananamit niya sa campus nila. Ang isa ay nagsasabi sa isa na ang tao ay tila isang babae. Iniisip ng kababalaghan na ito ay napakaginhawa dahil iniisip niya kung paano niya mahahanap ang batang yun. Napagpasyahan nila na siya ay isang babae dahil ito ay halata sa kanyang boses. Tinanong niya sila kung may kilala silang estudyante na nagngangalang Woon. Ang isa sa kanila ay nagtatanong sa kanya, yung Woon. Sinabi ng batang babae na kilala nila siya at tinanong sila kung saan siya mahahanap. Nagagalit sila pagkatapos siyang pakinggan at tinanong siya kung sa tingin niya ay sila ang kanyang mga tour guide.
Nang marinig ito ng dalaga, sinipa niya ito ng diretso at sinabihan itong tumahimik at sagutin siya. Sa kabilang banda, tinanong ni Jiwoo si Jesok kung ano ang nangyayari sa kanya dahil hindi niya gustong pumunta sa kanyang bahay, kung saan sinabi sa kanya ni Jesok na kailangan niyang suriin ang isang bagay. Tinanong ni Jiwoo kung hahayaan mo siyang pakainin ang mga ligaw na pusa habang pauwi. Sumang-ayon si Jesok at sinabing maaari niyang pakainin ang pusa sa kalye. Napangiti si Jiwoo at naisip ni Jesok na ang ngiti niya ay nagmumukha siyang tanga. Hiniling ni Jisek kay Jiwoo na pigilan siyang malaman na ang kanyang bag ay puno ng pagkain ng pusa sa halip na mga libro. Ipinaalam sa kanya ni Jiwoo na mayroon din siyang ilang mga libro sa kanyang bag. Sinabi sa kanya ni Jesok na masasabi niya sa pamamagitan ng pagtingin sa bag na mayroong pangunahing pagkain ng pusa. Sinabi ni Jesok kay Jiwoo na sa tingin niya ay hindi nag-aaral si Jiwoo. Samantalang si Woon ay nakikinig lang sa kanila at walang sinasabi. Malalim ang iniisip niya. Tinanong ni Jiwoo si Woon kung anong meron sa kanya habang binubugbog ng babae ang lahat ng lalaki sa school habang dumadaan sina Jiwoo, Woon at Jesok, tinanong sila ng babae kung kaibigan ba nila lahat. Kung saan sinabi ni Chisok kay Jiwoo at manligaw na bitawan. Iniisip ng dalaga, ano ang dapat niyang gawin? Either she must wait for those guys to come in their consciousness. Nagpasya si Jisek na umalis doon, ngunit biglang nagbago ang kanyang puso at tumalikod habang tinutuntong niya ang kanyang paa. Isa sa mga lalaking iyon ang ulo. Hiniling sa kanya ni Jesok na kunin ang kanyang mga paa mula sa kanya at inaabuso siya. The girl asks Jesok what he said just now. At tinanong siya ni Gisek, kung isa kang may-ari ng negosyo, o kung siya ay bingi o kung gusto niyang marinig yun muli, binabalaan niya siya na itikom ang kanyang bibig, o kung hindi, siya ay isa rin sa nakahiga sa lupa kasama ng kanyang mga kaibigan, kung saan tinanong niya siya kung kailangan niya ng mga euphemism para sa lahat. Sa mga araw na ito, nagalit ang babae at inabuso si Jesok at sinubukang sipain siya, ngunit naiwasan niya ang pag-atake nito. Sinabi sa kanya ni Jisuk na iniuugoy niya ang kanyang mga kuko kung saan hiniling siya ng batang babae na tumahimik at sinuntok siya, ngunit hinaranggan niya ang kanyang pag-atake at sa tingin niya ay magaling siyang umatake ng ganoong puwersa habang si Jiwoo at Woon ay tahimik na nakikita ang labanan habang nakatayo sa ilang lugar. Distansya, sinabi sa kanya ng batang babae na siya ay patay na at muli niya itong inatake bilang kapalit. Inaatake din siya nito. Tanong ni Jiwoo, nanliligaw kung ano ang dapat nilang gawin, kung dapat nilang pigilan sila o kung dapat silang tumayo at manood. Ang sabi ng babae ay hindi masama, kaya hindi siya lahat magsalita. Pagkatapos ng lahat, hiniling siya ni Jisek na umalis doon at nagtanong, sino ang humahatol kanino? Sinabi ng mga babae kay Jisuk na masyado siyang kakaiba, at sinabi niya sa kanya na ito ang kanyang linya. Iniisip ng batang babae na ang maliit na batang lalaki ay ginagawa siyang asar dahil siya ay lubhang nakakainis. Hiniling ni Jiwoo kay Jisuk na huminto at tinanong ni Jisuk si Jiwoo kung ano ang ibig niyang sabihin sa paghinto dahil hindi pa niya sinisimulan ang laban. Sa katunayan, ang babaeng yun ang nagsimula nito. Sinabi ng babae na ang kanyang buong pangalan ay Gisuk. Tinanong siya ni Jisuk kung paano niya nalaman ang pangalan niya. Sinabi niya na, syempre, walang paraan na maaaring may ibang taong nakakainis na gaya niya. Tinanong siya ni Gisuk kung bakit siya kumikilos na parang kilala siya nito. Biglang sinabi sa kanya ng dalaga na hindi siya nagdadrama dahil kilala niya ito. Siya si Jessica ng Shinhwa. Tinanong siya ni Jusek kung paano niya nalaman at tinanong siya. If she is a suddenly replies that it's been a while and he is as annoying as ever. Tinanong sila ni Josek kung paano nila kilala ang isa't isa. At sinabi sa kanya ni Jisek na siya ang apo ng pinuno ng Awakened Union, at ilang beses na silang nakatagpo sa isa't isa noong maliliit pa sila, bigla niyang tinanong kung bakit siya gumagawa ng eksena. Doon, sa pagkakaalam niya ay teritoryo ito ng Shinoa, sa kung saan biglang sinabi na siya ay dumating upang makahanap ng isang tao doon. At sinimulan ng mga lalaking iyon ang lahat. Tinanong niya si Gisek kung kilala niya ang isang lalaki na ang pangalan ay Woon. Tinanong siya ni Jesuk kung bakit niya ito hinahanap at sinabi nito sa kanya na hindi niya ito gawain at tinanong siya kung kilala niya siya o hindi. Sinabi niya kung bakit niya makikilala ang isang nakakainis na lalaki na tulad niya sa pamamagitan ng pakikinig kay Jesuk. Bigla, naisip ni Lee na parang alam ni Jisek. Agad na sinabihan ni Woon Jesuk si Jiwoo at Woon na umalis na sila habang nakatingin si Woon biglang nagtanong sa kanya kung ano ang tinitingnan niya o kung gusto rin niyang makipag-away. Sinabi ni Jae-suk sa dalawa na sila ay nagtatagal at hiniling niya sa kanya na hayaan silang umalis.
Biglang naisip kung ano ang dapat niyang gawin ngayon bilang dapat siyang maghintay. 8 para sa mga lalaking iyon na bumangon o pumunta at hanapin sila. Sa palagay niya ay malamang na siya ay masyadong walang ingat habang sinusubukang gawin ito nang hindi nagpapaalam sa kanya si Jiwoo sa kanyang pag-uwi ay tinanong si Jesok kung bakit hindi niya sinabi sa babae na naroon si Won. Dahil ito ay maaaring maging napakahalaga. Sinabi ni Jesok na ito ay magiging isang bagay na hanggal sa halip na mahalaga. Sinabi sa kanya ni Jesok na kung ang unyon ay opisyal na naghahanap ng Won, kung gayon siya ay makontak ni Mr. Park. Sinabi ni Jiwoo na nakakatuwang isipin yun. Sinabi ni Jesok na walang importante doon at tinanong si Won kung bakit niya ito hinahanap, na sinabi sa kanya ni Won na hindi niya alam ang dahilan. Nagtataka si Jizek kung bakit siya, sa lahat ng tao, ay tinatrato ng unyon na parang isang prinsesa, na naging dahilan upang siya ay hindi makontrol at nakakainis. Nakarating silang lahat sa bahay ni Jiwoo, pumasok sina Jiwoo at Won sa loob ng bahay habang si Jizek ay nasa labas. Pumasok si Jisuk sa loob ng bahay at tinanong kung nasaan ang matabang pusa. Bigla niyang nakita ang pasang nakaupo sa sofa. Pinaupo ni Jiwoo ang dalawa para makapagdala siya ng maiinom. Tinanong ni Jiwoo si Jisuk kung ano ang nangyari sa kanya dahil wala siyang upuan. Umupo si Josek sa lupa imbes na sa sofa. Tinanong ni Jiwoo si Jisuk kung bakit siya nakaupo sa lupa ng ganoon. Tinanong siya ni Jisuk kung ano ang ibig niyang sabihin. At sinabi sa kanya ni Jiwoo na nakaluhod siya ng ganoon dahil hindi siya komportable kung saan sinabi niyang komportable siya. Iniisip ni Jesok na lahat sila ay tulala dahil wala silang alam. Nakita ni Mr. Kaden si Jesok mula sa gilid ng kanyang mata, at tinitigan din siya ni Jizek at biglang yumuko sa harap ni Mr. Kaden at inalok siya ng sapatos na pusa. Tinanong ni Jiwoo si Won kung naisip niya ito, at bakit ito hinahanap ng dalaga. Sinabi niya sa kanya na hindi pa niya ito matukoy. Iniisip ni Won na maaaring dahil ito sa propesor, ngunit pagkatapos ay napagtanto niyang makikipag-ugnayan sa kanya si Mr. Park. Gaya ng sinabi ni Jesok, sinabi sa kanya ni Jiwoo na habang tinitingnan niya ito, sa tingin niya ay hindi ito para sa isang magandang dahilan at ipinaalala kay Won na sinabihan siya ni Jesok na mag-ingat. Iniisip ni Jesok na ito ay hindi mahalaga at napagmasdan na ang pusa ay pinipiga ang pagkain sa harap ng mga paa nito ng mag-isa, at ang pasture nito ay masyadong natural. Pagkatapos ay nakita niya ang iba pang mga pusa na kumakain din ng pagkain at iniisip na ito ang tamang tindig kung paano ito dapat. Pero sa tingin niya ay parang walang pakialam si Won at Jiwoo. Nang matapos ni Mr. Kaden ang isang ngumunguya ng pusa, dumigay siya. Nagsimulang tumingin sa kanya si Jesok habang si Mr. Kaden ay nakatingin din sa kanya. Biglang inalok siya ni Jesok ng isa pang ngumunguya ng pusa at nagtinginan ulit sila. Hiniling sa kanya ni Mr. Kaden na sundan siya ng 1 minuto. Sabi ni Jesok at tumayo siya mula sa kanyang pwesto para sundan sina Mr. Kaden, Jiwoo at Won. Iniisip niya kung si Jesok ang kumakanta. Siya, habang lumalabas, ay iniisip na si Jiwoo at Won ay mga tulala habang hinuhusgahan nila ang kanyang mga boses habang inililigtas niya ang kanilang mga nakakalimutang balat. Habang papalabas siya ng bahay kasama si Mr. Kaden, tinanong siya ni Mr. Kaden kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Gisoks Mr. Kaden kung ano ang ibig niyang sabihin. Tinanong siya ni Mr. Kaden kung bakit naging kakaiba siya sa harap niya. Sinabi sa kanya ni Jisok na hindi siya kakaiba dahil ganito siya. Sinabi sa kanya ni Mr. Kaden na hindi natural ang kanyang pag-arte at tiniyak ni Joseph sa kanya na itatago niya ang kanyang sikreto dahil kikilos siya ng normal tulad ngayon, kaya walang sino man ang maaaring maghinala ng anuman. Sinabi sa kanya ni Mr. Kaden na kakaiba na siya at tinawag siyang Pipi. Hinihiling niya kay Mr. Kaden na magtiwala sa kanya at sabihin sa kanya na hindi siya magsasalita tungkol sa kanyang nasaksihan. Tinanong siya ni Mr. Kaden kung ano ang kanyang gagawin kung ang kanyang kapatid na si Jiyong, hilingin mo sa kanya, na sinabi sa kanya ni Jizek na sinabi na niya sa kanya na wala siyang alam at sinabi pa kay Mr. Kaden na pagdating kay Jiyong yun na yun. Mas madali para sa kanya na hindi magsabi ng kahit ano. Binuksan ni Gisok ang isa pang ngumunguya ng pusa at sa tingin niya ay nakumbinsi ang pusa sa kanyang mga salita. Ito ay kapag ginawa niya siyang ganap na lumapit sa panunuhol na inaalok niya kay Mr. Kaden upang kainin ang ngumunguya ng pusa. Kinuha ni Mr. Kaden ang ngumunguya sa kanya, sinimulang nguyain ito at sinabi sa kanya na manunood siya kay Jisok. Natutuwa siya habang iniisip niyang matagumpay siya sa ginawa niya at nakapasa sa pagsusulit. Bigla siyang nakarinig ng tunog. Lumingon siya at nakita niya si Jiwoo at Won na papalabas ng bahay. Tinanong niya sila kung may pupuntahan sila.
Sinabi sa kanya ni Ji-woo na sa kanilang pag-uwi ng diretso mula sa paaralan, hindi nila pinakain ng mga pas ang gala kaya sila ang magpapakain sa kanila. Tinanong ni Ji-woo si Ji-suk kung sasama siya sa kanila. Tinanong ni Ji-suk kung bakit niya gagawin yon, ngunit bigla niyang napagtanto na dapat siyang pumunta. Kung hindi ay mag-isa lang siya sa matabang pusa, kaya sumama siya sa Ji-woo at manligaw habang pinapakain ni Ji-woo ang mga ligaw na pusa. Humingi siya ng paumanhin dahil medyo late siya ngayon. Nagtataka si Ji-suk kung masaya ba si Ji-woo sa pagpapakain lang ng pusa. Bigla niyang naalala na sinabi niya sa kanya na ang lahat ng kanyang mga pusa ay mabituan, na ang ibig sabihin ay natagpuan din niya ang matabang pusa sa isang lugar. Iniisip ni Jis kung makakahanap din siya ng makapangyarihang pas ang gala. Nagdesisyon siyang sanayin ito para mapantayan nito ang matabang pusa. Nagpasya siyang maghanap ng mas malaki at mas mataba pa. Iniisip ni Jisuk na pipili siya ng isang katulad na Subalthul ay katulad ng ligtas. Nakita niya ang lahat ng pasang pinapakain ng Ji-woo. Napag-isipan ni Jisuk na kukuha siya ng isang mataba at makulit na kayumangging pusa. Biglang sumulpot doon, parang galit na galit siya. Tinatawag kanya Jisek. Nang lumingon si Jisuk, tinanong niya kung nandyan pa ba siya. Biglang nagtanong sa kanya kung paano siya naglakas loob na laruin siya na parang tanga. Tinanong niya ito kung ano ang sinasabi nito, na biglang nag-sign papunta kay Won at sinabing si Won ay biglang sinabi sa kanya na hindi niya alam nung tinanong siya nito tungkol sa Won, na sinabi ni Jisuk na totoo dahil ngayon alam na niya. Biglang nagdikit ang kanyang mga ngipin at tinanong siya ni Jisek kung gusto niyang pumunta ngayon na kanyang sinagot. Bakit hindi? Pinutol sila ni Won at sinabing nandito siya para sa kanya, hindi si Jisuk. Kaya mas mabuting makipag-usap sa kanya kaysa makipagbarilan sa kanya. Nang biglang marinig ito, napagpasyahan niya na nagbago si Jisuk. Tinanong siya ni Jusek kung tama ang kanyang narinig na sinabi niya na nagbago siya na sinabi nito sa kanya na bago si Jisuk ay hindi nagkaroon ng anumang mga kaibigan na tumayo para sa kanya ng ganito. Sa totoo lang, wala man lang siyang nakapaligid sa kanya para tawagan ng isang kaibigan na para bang iniisip nito ang lahat ng pangyayari. Nagsinungaling si Jisuk at sinabing hindi rin niya kilala si Won para sa kanyang kapakanan. Itinanggi ito ni Jisuk. Habang nagkakadikit si Ji-woo at Won at nagsimulang tumingin sa kanya na may luhang mga mata, biglang hiniling ni Jisuk na huminto sa pagsisinungaling at hiniling kina Ji-woo at Won na ihinto ang pagtingin sa kanya gamit ang kakaibang mga mata. Biglang nagtanong si Won kung bakit siya pupunta upang makita siya nang biglang sinabi sa kanya ng kanilang unyon na nag-alok na tanggapin ang Won at narinig niyang tinanggihan niya ito. Tinanong ni Ji-woo si Won kung tinanggihan niya ang alok na sinabi sa kanya ni Won na natanggap niya ang alok, ngunit hindi siya tumanggi. Humingi siya ng ilang oras para pag-isipan ito. Naging hyper ang Southern at sinabi na ito ay ang parehong bagay bilang Mr. Park nag-alok sa kanya ng pagkakataon na sumali sa personal. At siya, ang bata na hindi pa opisyal na nasuri ang kanyang mga nagising na kapangyarihan, ay naglakas loob sa kanya na humingi ng ilang oras upang pag-isipan ang alok. Biglang sinabi ni Ji-woo na walang mali doon dahil natural lang na mag-isip ng biglaan, biglang tinanong ni Offer si Ji-woo kung sino siya, at sinabi ni Ji-woo sa kanya na siya ay kaibigan ni Jisuk at Woo. Biglang hinihiling sa lahat na isipin ang tungkol sa alok. Sinabi sa kanya ni Jessica na sapat na ito at sinabi sa kanya na ang mga taong yon ay hindi gaanong alam tungkol sa bagay na yon dahil hindi pa nagtagal mula nang malaman nila ang tungkol kay Shinhwa at ang unyon. Ni hindi nga nila alam ang ibig sabihin ng personal na pagsali sa mga ganitong grupo. Biglang sinabi ni Woo na kung ang mga bagay ay maayos sa pamamagitan ng hindi pagsali sa unyon, hindi siya sasali dito. At kung labis niyang nasaktan ang damdamin nito, ipapaalam niya kay Mr. Park na hindi siya sasali sa unyon. Biglang nagalit sa narinig niya. Biglang nabalitaan niyang sinasabi ni Jisuk kay Mr. Park na biglang binubuli si Won, at sinabi rin niya sa kanya na kanina pa siya pumunta sa school at gumawa ng napakalaking eksena at ganoon din ang ginagawa niya kay Won ngayon, biglang nagsimula. Sinisigawan siya at tinanong kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Sinabi ni Jisuk kay Mr. Park kung marinig niya ang biglang pagsigaw at sasabihin sa kanya na sa palagay niya ay nabaliw na siya at wala sa kontrol, hiniling niya kay Mr. Park na makarating kaagad na parang nakakatakot. Biglang sinubukang agawin ang telepono mula sa kanya at hiniling sa kanya na ibaba ang telepono ng mabilis. Tinawag siya ni Jisuk para tulungan siyang manligaw sa kanya, at si Ji-woo ay tahimik na nakatayo at sinasaksihan ang lahat ng nangyayari sa parehong gabi. Sinabi niya kay Mr. Kaden na biglang tumakbo palayo bago dumating doon si Mr. Park. Sinabi niya kay Jisuk na isaalang-alang ang kanyang sarili na maswerte.
Dahil kung hindi dahil kay Mr. Park, napatay na niya ito. Bulalas ni Jisuk at sinabing siya ang maswerte. Lumingon din siya kay Woon at sinabing kakausapin niya ito mamaya. Pagkatapos ay iniwan niya sila doon at nagpaalam si Jiwoo sa kanya. Sinabi niya ngayon kay Mr. Kaden na sinabi ni Jisuk na binigyan ni Mr. Park ng espesyal na pagtrato si Woon sa pamamagitan ng pag-alok na hayaan siyang sumali sa unyon nang hindi sinusuri. Sinabi ni Mr. Kaden na ang mga nagising na grupo ay may isang komplikadong sistema at lahat sila ay may iba't ibang mga patakaran, kaya medyo mahirap na maunawaan ang mga ito. Gayunpaman, habang mas mataas siya, mas nagiging sarado ito. At iyon ay totoo para sa anumang grupo. Sigurado siya na ang lalaki ay medyo mataas sa unyon. At kapag nilabag niya ang panuntunan ng unyon para lang i-recruit ang kaibigan niya, which is special treatment na. Tinanong siya ni Jiwoo kung sa tingin niya ay sasali si Woon sa unyon, at sumagot si Kaden na sasali siya kung gusto niya. Sinabi ni Kaden na okay lang na sumali sa isang grupo kung ito ay tamang isa. At maaari siyang makakuha ng impormasyon bilang isang nagising ng higit sa anupaman. Ito ay mas ligtas kaysa mag-isa. Tinanong siya ni Jiwoo kung dapat din siyang sumali sa isang grupo, at tinanong siya ni Kaden kung ano talaga ang gusto niyang gawin. Hindi alam ni Jiwoo ang tungkol dito at sinabing hindi siya nakakatanggap ng mga alok gaya ng ginawa ni Woon, at muling tinanong siya ni Kaden kung ano talaga ang gusto niyang gawin. Sagot ni Jiwoo, hindi niya iniisip na sumali sa kahit ano sa ngayon, at hindi pa rin niya alam kung ano. Sa totoo lang, pakiramdam niya hindi siya belong kahit saan. At sinabi ni Kaden na hindi siya dapat mag-alala at gawin ang anumang gusto niya. May naalala siya at tinanong si Kaden kung kabilang siya sa anumang grupo, at sumagot siya na hindi niya kailangan ito sa simula. Nagmamayabang siya at sinabing napakalakas niya para doon. At hindi siya dapat nagtatrabaho sa isang grupo. Sa halip, dapat silang magtrabaho para sa kanya. Ipinahayag din niya na maraming grupo ang gustong magtrabaho para sa kanya, ngunit tinanggihan niya silang lahat. Sinabi niya sa kanya na mayroong isang baliw na nagsabing papatayin niya siya kapag hindi siya nagtatrabaho para sa kanya, at binunot niya ang grupong kanyang pinamumunuan. Hindi ito kalakihan, ngunit kilala ito sa lugar na iyon. Pinahahalagahan siya ni Jiwoo at sinabing siya ay talagang kahanga-hanga. At sinabi ni Katie na may ilang mga nagising na naglibot na nagsasabi na sila ay mas malakas kaysa sa kanya, kaya lahat sila ay binasag niya. Kinabukasan, antok na antok si Jiwoo dahil hindi siya makatulog magdamag. Kausap si Mr. Kaden. Gayunpaman, masaya siya dahil napakasaya na kasama si Mr. Kaden, bigla siyang hamarang at tinawagan siya. Ngunit hiniling nito sa kanya na huwag makipag-usap na parang magkaibigan sila. Tinatanong niya kung nakauwi na siya, okay? At hiniling niya sa kanya na tawagan si Woon doon. Naging malubha si Jiwoo at nagtanong kung ano ang sinusubukan niyang gawin para manligaw sa kanya. Sinabing wala siyang ginawang masama sa kanya. Tinanong niya siya kung kabilang siya sa Shinhwa tulad ni Jisek, at sumagot siya na wala pa siya kahit saan. Biglang bumulalas na siya at si Woon ay walang alam tungkol sa mundong ito at pinagbantaan siya, nagtatanong kung gusto niyang mamatay sa kanyang mga kamay. Tinanong siya ni Jiwoo kung ano ang ibig niyang sabihin dito, at sinabi niyang naglakas loob siyang huwag pansinin ang kanyang utos kapag wala siyang grupo. Nagyayabang siya at sinabing ang kanyang lolo ang presidente ng unyon, at wala siyang sinuman. At gagawin niyang miserable ang buhay niya. Inutusan niya itong dalhin si Woon doon. Ngunit tumanggi si Jiwoo, sinabi na nakikita siya ngayon, pakiramdam niya ay hindi siya dapat pumunta doon. Binyantaan siya nito at sinabing wala siyang ideya kung ano ang pinapasok niya. Pero sabi ni Jiwoo hindi naman daw mahalaga, at hindi niya ibebenta ang kanyang kaibigan para sa kanyang sariling kapakanan. Tinatawanan siya ni Southern at sinabing hindi siya nakikipagkamay sa mga tao nang walang dahilan, ngunit ipinagbabawal siyang kumilos ng ganoon sa ibang mga lalaki. Kung umasta siya ngayon, hindi niya alam kung ano ang gagawin ng mga ito sa kanya. Sinabi ni Jiwoo na hindi ito mahalaga dahil hindi niya ipagkakanulo ang kanyang kaibigan. Samantala, lumitaw si Woon doon at nagtanong kung ano ang ginagawa niya doon. Tinanong niya ito kung tinatakot niya si Jiwoo dahil may negosyo ito sa kanya. Inamin niya na tinakat niya ito at sinabi ni Woon na dapat niyang kausapin ito kung may negosyo ito sa kanya. Sinabi ni Sodden na gusto lang niyang makita sa kanyang sarili kung sulit ba para kay Mr. Park na labagin ang panuntunan ng unyon. Tinanong ni Woon kung bakit dapat niyang gawin ang sinasabi nito at 7 ang sumagot na ito ang pinakamabuti para sa kanya. Binalaan siya nito at hiniling na huwag subukang umalis dito. Nagbanta siyang sasaktan ng kanyang kaibigan, at nagalit si Woon tungkol dito at gagamitin na niya ang kanyang nagising na kapangyarihan.
Pilit silang pinipigilan ni Jiwoo at iniisip kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Sinabi niya sa kanila na ang mga nagising ay hindi dapat makipag-away sa mga lansangan at humiling ng biglaang mag-ingat dahil ang kanyang lolo ang presidente ng unyon. Pagkaraan ng ilang oras, pumunta sila kay Jiang at sinabi sa kanila na gusto nilang makipag-spar sa isa't isa. Dinala sila ni Jiwoo sa pag-aakalang gagawin nila ang lahat para pigilan sila. Biglang humingi ng tawad kay Jiyoung at sinabing lumabas siya sa unyon at hindi niya ito masusubok doon. Biglang sumugod doon si Jesok at nagtanong kung nag-aaway sila ni Won at magiging masaya ito. Makalipas ang ilang oras, naghahanda na si Won para sa spar at humingi ng tawad si Jiwoo sa kanya dahil sa tingin niya ay hindi na niya kailangang makipag-away kung dadalhin niya sila doon. Sabi ni Won kung hindi dahil sa kanya, baka nagka-eksena sila sa kalye. At isa pa, ito ang dahilan kung bakit niya ito hinanap. Samantala, pumasok doon si Mr. Park at sinabing hindi niya kailangang makipag-away. Humihingi siya ng tawad sa kanya dahil nadala rin siya sa kakaibang sitwasyong ito. Sinabihan siya ng pito at hindi na siya guguluhin ito simula ngayon. Sinabi ni Jiwoo na ito ay mabuti, ngunit ang pito ay tila isang hindi mapigil ang bata, habang sinabi ni Won na lalabanan niya siya. Gaya nga ng sinabi ni Ju, ayaw nitong sumuko at sa tingin niya ay mas mabuting tapusin na ito. Ngayon, pagkaraan ng ilang oras, nakarating na sila sa sparring ground at sinabi ni Sabia na gusto niya ang kanyang ugali at gusto pa rin niyang labanan siya, kahit na sinabi ni Mr. Parke na hindi niya kailangan. Bulalas niya at sinabing mapapadali siya. Pinagmamasdan sila ni Jiwoo mula sa malayo at nagtanong, pumunta kung biglaan ay malakas. Siya ay tumugon na siya ay isa sa ilang mga nagising sa county na katugma ng Jesok. Nag-aalala siya tungkol kay Jiwoo at sinabing napakahirap para sa Lana dahil malakas ito at mukhang maraming alam tungkol sa kanya. Tumawag si Go kay Mr. Park at tinanong kung nagbigay ba siya ng biglaang impormasyon tungkol sa Won at sumagot siya na pareho silang walang alam sa kapangyarihan ng isa't isa. Pansamantala, pumasok doon si Jesok kasama si Mr. Kaden na may hawak na popcorn at masaya na hindi pa sila nagsisimula. Tatawagan na sana siya ni Jiwoo. May naalala tuloy si Kaden at tinawag siyang Kasine. Biglang nagalit si Nitrate nang makita siya at nagtanong kung bakit siya nagdala ng popcorn doon, at sumagot siya na ang popcorn ay perpekto para dito. Tinanong ni Jiwoo si Kaden kung paano siya nakarating doon, at sinabi niya sa kanya na nakita niya si Jisok na nagmamadaling tumatakbo sa kalye. Iniisip niya kung nagdulot na naman ng gulo si Jiwoo, kaya sinundan niya ito. Gayunpaman, ang sitwasyon ay mas mabuti kaysa sa anumang problemang nakikita niya kay Jiang at iniisip kung ano ang ginagawa niya doon, habang hindi siya komportable ni Gu pagkaraan ng ilang sandali, magsisimula na sila sa labanan sa simula ng tunog, at nag-aalala si Jiwoo tungkol sa Won. Hiniling niya kay Won na huwag isipin na siya ay espesyal para sa pagkuha ng alok ni Mr. Park at mula sa kanyang lakas mula kanina, nakikita niya ang kanyang kapangyarihan ay medyo kapaki-pakinabang. Bulalas niya na ipapakita niya sa kanya ang pagkakaiba sa pagitan nila, at siya ay sistematikong sinanay at tinuruan mula sa simula. Di tulad niya na gumagala lang. Bigla siyang nagulat nang salakayin siya ni Won mula sa malayo at tumama ito sa mukha niya. Tumalon siya mula sa lupa at bumagsak ng masama. Nagulat ang bawat isa sa kanyang pag-atake, at pinagtawanan siya ng masama ni Joseph. Nagtataka sina Jiwoo at Kaden kung baliw ba siya at bakit siya tumatawa ng ganito. Bulalas niya na alam na niya na si Won ang laging na-car rating sa unang suntok. Sa sandaling magsimula ang laban, habang ang Southern ay ganoon lang ang kanilang daldal, pinuntahan niya si Won at pinahahalagahan ito para sa kanyang pag-atake, sinabing hindi siya nagbabago, at alam niyang gagawin niya itong muli. Sa kabilang banda, nabigla si Southern sa kanyang pag-atake at iniisip ang nangyari. Siya ay bumangon muli, nakaramdam ng sobrang kahihiyan at sinabing siya ay patay na malinis. Ngayon, tinawagan siya ni Mr. Park at hiniling na huminto siya doon dahil ito ang panalo ni Woo at sinubukan niyang sabihin sa kanya na saglit siyang nawalan ng bantay at isang beses lang niya itong nakuha. Tinanong siya ni Mr. Park kung napagtanto niya ngayon na ang isang hindi nababantayang sandali ay maaaring magbuwis ng kanyang buhay, hindi lamang ang panalo. Kung ipinagpatuloy ni Won ang pag-atake sa kanya noong siya ay nababalisa, malamang na nasaktan siya ng husto. Tinawag siya ni Won at sinabing maaari silang mag-away muli, kung ganoon siya kagalit, at hiniling sa kanya ni Mr. Park na huwag ipagpalagay na yun ang lahat ng potensyal ni Sudden, at palagi siyang ikinukumpara kay Jisok. Sinabi ni Won na hindi niya tatanggapin ang resultang ito. Pinahahalagahan siya ni Kaden at sinabing ganito dapat ang isang nagising.
At may ngumiti din at nagsasabing gusto niya siya. Ngayon ay hinihiling niya sa kanya na hayaang simulan ng laban habang si Jiwoo ay tumatawag sa kanya na nag-aalala.